Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin ngayon tungkol sa napipintong paglabas ni PRRD sa ICC, House Arrest. Ito po, Philippine Senate. Balita sa Rappler. Senate approves resolution urging ICC to place Duterte under house arrest. Salamat po. Answered prayers. The Senate on Wednesday, October 1, approved a resolution urging the International Criminal Court to place former President Rodrigo Duterte under house arrest for humanitarian conditions. 15 senators voted in favor of the Senate Resolution number 144. 3 voted against it while 2 abstained. Okay. So, ang mga nag-abstain, ang mga nag-against, Deputy Majority Leader Risa Hontiveros, Senators Bam Aquino and Kiko Pangilinan voted against the resolution. Expected na yon. Yung tatlong dilawan, talagang anti-Duterte, true and true. Sino naman yung mga nag-abstain? Playing safe. Ang nag-abstain is Senate President Tito Soto and Senator Raffy Tulfo. Abstain. Okay, may 4 na absent. Itong 4 na absent, kung nandyan lang sila, siguradong boboto pabor sa resolution. Ang mga absent naman, Chis Escudero, Lito Lapid, Camille Villar, ilan ba sila? Pia, Chis, Lito Lapid, Camille Villar. Tama. 4 ang absent. Okay. In Senate Resolution 144 signed by Majority Leader Mig Zubiri and Minority Leader Alan Cayetano, the Senate urged the ICC to designate a physician for Duterte if the findings indicate that continued detention would worsen his medical condition. The resolution appeals to the ICC to consider placing him under house arrest instead. Ito ang laman ng resolution, Such house arrest or a similar appropriate arrangement will be subject to conditions restricting liberty to be imposed by the ICC, preventing no risk to the integrity of the ongoing trial. The Senate resolution also cited Article 10 of the ICC International Covenant on Civil and Political Rights that states, all persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person. Okay. What's the impact of the Senate resolution? Ano ba ito? Is it binding on ICC? Mapilitan ba ang ICC? The approved resolution is unlikely to have hindi niya mapilit ang ICC na i-release o grant release. Kailang it's a political statement. Lalo na dito sa Pilipinas, nagpapakita itong Senate resolution na malaki ang suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero Philippine Senate approving a resolution with 15 senators who voted for it. Ulitin ko ang mga umayaw lang, 3 lang ang ayaw. 3 dilawan. Ang mga nag-abstain, playing safe, Tito Soto and Raffy Tulfo. 15 voted in favor of the resolution. Yung 4 na absent, kung siguradong nandun sila, siguradong boboto. So, 19. Sino yung mga absent? Ulitin natin Pia Cayetano, Chis Escudero, Lito Lapid, and
Camille Villar. To me, malaking bagay ito. Panalo ng ibig sabihin, ang ating mga institusyon, it's still working. Makikita mo na ang Senado natin is very independent. May sariling paninindigan. Ano ang effect nito sa Marcos administration? Ito may masakit, sampal sa mukha. Biruin mo yan, 5 lang ang, actually, 3 lang ang ayaw eh. Kasi yung 2 abstain. Ayaw lang nilang, I don't know. Bakit nag-abstain? Mas mabuti pa, no na lang sila. Walang ano eh. So, nagpapakita ito na kung sakaling matuloy ang impeachment ni VP Sara, makakasigurado tayo na yung 15 senators na yan na bumoto sa ICC resolution na yan, siguradong boboto rin sa acquittal ni VP Sara. Kahit nga si Senator Lacson, bumoto in favor. Believe din ako talaga kay Senator Lacson, may sariling paninindigan. So, konting dasal na lang po. I believe ang judges sa ICC pag may transmit ito, kasi ang alam ko nito, itra-transmit ng Department of Foreign Affairs. Kung gusto nilang i-transmit, posible rin, sa tingin ko, baka magdesisyon ang Marcos Jr. administration na huwag i-transmit. Pwede rin yun. Ay lang lalo silang mapapahiya pag hindi nila yan i-transmit sa ICC. To me, again, ulitin ko, it's a major victory ng demokrasya sa atin. Buhay na buhay pa ang ating mga institusyon, yung independence ng Senate. Malaking bagay yan. And I believe, matutuwa si Tatay Digong pag mabalitaan niya ito, mag-boost na kanya moral na maraming senador na sumusuporta sa kanya. Marcos administration, ambot na lang. Sampal ba ito sa mukha? I don't know. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Malaking tulong nyo sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. So na ako karon dere sa kapihan ni Kuya Richard. So nagduha ni siya ka bulan karong adlaw. So mag-spray na pud siya kayo mana og abono. Yan, tubo ni. Bayad ning ka. Oh, ino takri. Okay, salamat kayo sa Dios nga naipanalangin nga niabot. Sukat sa akong pagtanom do nakabulan. So, murag kita na dyan nato gyud nga maayo. Mayang tubo. Oo, so si Kuya nananom siya para sa kaugmaon siyang anak kay siya lang ang nagbuhi sa iyang anak kay wala siya asawa. Balo si Kuya Richard o pasalamat siya nga nakapananom siya kape. Okay, salamat po kayo sa kuan number 1. Kung number 1 na akong pasalamatan ang nag-sponsor ani para nga makakwanta. Basig na pa i-suporta di sa sunod nga makita ang akong tanom nga maayo. Sponsor. Okay, sa labaw na ang kuan. Ginoo. Labaw magagahom to sa man. Nga niabot ni nga project. Sige Kuya, salamat pod. Aw pirniro na. 300 ka punuan ni ang kape ni Kuya Richard. 29 sila ka pamilya ang nananom sa kape. Og nikabat ni og 14,550 nga seedling nga nakatanom na. So duha pangi kabulan apa naa nay mga sanga.
So dako gid kayong pagpasalamat ni kuya kay naa na siya makas suporta sa iyang anak nga estudyante. Salamat pud kay sa Ginoo sa nag-sponsor.